naghahanda sa kanila nila karera sa inaharap. Barangay Employment Service Unit, BESU, barangay lang po natin, pero ito, nakakuha-kuha, Barangay Employment Service Unit, kung saan po, ang barangay natin ay nangangasiwa sa katuwang ng peso, na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga barangay na naghahanap ng kanilang trabaho. Patuloy pa rin po tayo nagtatalima sa pamanunan ng barangay sa Republic Act 11261, known as the First Time Job Seekers Act Assistance Act. Yung po yung pagpipigay natin ng libre mga forms, di ba? Para po makapag-access sa mga serbisyo ng mga gobyerno kung nagawa nilang kinakailangan ng public documents. Barangay certificate, barangay emergency, NBI, police, libre po yan para sa mga first time job seeker. At syempre po, kahit po rin po ay patuloy na kumakalima sa implementing rules and regulations saan sa Republic Act 10361 o sa bahay. Kung saan tayo po ay patuloy po rin nagsasagawa ng kasambahay administration sa pamamagitan ng ating barangay secretary bilang itinalaman sa bahay desk officer. Kaya naman po ay dibawa sa programa di sa katuparan sa ilalim ng Komite ng Kapayapaan at Ayusan, Kaligtasan ng Publiko at Pagpangalan ng Droga na pinangangasiwaan naman ni Kagawad Michael Angeles. Sa pagpamalang barangay ay patuloy pa rin po sinasagawa ang sumusunod. Number 1, Barangay Road Clearing Operation Number 2. Kung saan tayo po ay nagsasagawa ng road clearing operation sa ating barangay bilang magkalima sa ikinabang DILG Memorandum Circular 2024-053. At sa taong 2024, ang ating pamalang barangay ay may tuturing ng performing barangay. Pagdating sa implementasyon ng road clearing operation, nakakaya sa ikinabang DILG Memorandum Circular number 2024-00. Next po ang ating barangay center na nagsisilbing mata ng ating barangay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at upang mamantayan na rin ang bawat sulok ng ating barangay ay barangay sa pamamagitan ng ating mga nakatabi na CCTV cameras at public address system. Patuloy ang operasyon sa ating dalawang satellite barangay outpost na nagsisilbing mabilisang responde sa mga barangay sa panahon ng kalamidad o kaluluhan. Next, sa pagkakagamitan para sa ating mga barangay kanan. Mula ng flashlights, batuta, posas, pito, at maraming iba, makakatulong sa kanilang mga trabaho bilang mga enforcement ng ating barangay. Next, sa kanang ligtas-ligtas, 2024, kung saan naging breaking po na naging binigkayan ang seguridad ng mga tao sa ating cemetery sa internal garden. Open sa ka, 2024, kung saan naging po natin binigkayan kapag salubong natin bagong taon sa pamamagitan ng sa pagpupumpisa ng mga taon ng mga gamit ng mahihingin ng actors, mga residente ng mga gamit ng nagbabawa ng boga, parents, at mga residente ng dapat ng gumamit ng mga puto na pinagbabawa. Kaya, ang barangay po natin ang pinakamaraming nahuli ng mga bagong taon ng mga open bankers at saka ng mga boga. Capacity development, ito po lang ang importante, na dinadaluhan ng ating mga barangay na makakatulong sa kanilang mga mas papapalali panila ang kanilang kaalaman pagdating sa pagpapanggili, kayusan at katahimikan ng nasa sa mga barangay. Kasi naniniwala po ako, never stop learning because life never stop teaching. Kahit po ako nag-aaral. Lubog ka na pa, enhancement seminar. Ang ating sinasagawa, pinagkwento ng November 2024, sa turo mo ng ating senior prosecutor, na si Atty. Cesar Taluba, at yung program manager na si Jenny Mendoza. Mga tumatay yung resource speaker na nabanggit ng programa. At
na isinasagawa ng ika-22 ng Nobyembre 2024 sa tulong ng ating Barangay Anti-Drug Abuse Council or BACA. Next is the drug hearing operations. Kung saan tayo po ay may walong presidente ng ating barangay na kasalukuyan po na nasa pangangalaga, handagan, ng pagbabago, rehabilitation center. Ngayon po, napakarami natin muna. Napakasipag po ng ating osyal. Para makamunan sa osyal na kailangan. Nagpapaabot din po tayo ng tulong sa City Anti-Drug Abuse Office kung saan tayo po ay nagbibigay ng mga bagay, ng mga gamit ng ating mga presidente nasa pangangalaga ng kanal ng pagbabago, rehabilitation center at alay silangan. Drug Awareness Program is sinasagawa naman noong ika-20 ng Nobyembre 2024 kung saan tayo po ay nagsasagawa ng information and educational campaign sa lahat ng mga mag-aaral ng alternative learning system ng ating barangay. At pagdating naman po sa disaster preparedness, tayo po ay nakahandang programa na sa pagkakataon, umaharap po tayo sa sakuna o ng kalamidad. May mga grupo po tayo na talaga isang kikilos, mga kalamidad at mga pasilidad na magagamit sa panahon na makakaranas po tayo ng kalamidad o anumang uri ng sakuna. Tinitiyak po namin na sa inyong mga minamahal ng barangay na nakahanda po ang ating mga barangay sakaling makaranas po tayo ng anumang uri ng kalamidad at sakuna sa hinahan. Tayo po ay tumawag sa programa na po sa Committee ng Mananalabi, paglaan ng budget, pamamaraan, at pagpapunan ng budget at mga gawain ng kultura. Na pinangakasuhan po ng ating komisyon at Iwapilaw kayo na rin. Para po sa taong 2025, tayo po ay may aprobado ng budget na nagkakahalaga po ng 78,259,315.63 na ilalagay po natin sa mga sumusunod program. Personal services, procurement and supply and equipment, including operational expense, cultural celebrations, financial assistance, discretionary fund, barangay anti-drug fund, health and nutrition, alarming fund, peace and order services, development fund, LCPC, local council for protection for children's fund, senior citizens and PWD fund, gender and development fund, SK appropriation fund. Ang total po niya ay 78 million. Pagdating naman po sa buong kita at pinagkagasusan noong nakarang taon, tayo po ay may net income na 82 million. So, tumas pa pala. 179,906.81 at ang mabuhang po natin kasos ay halagang 79,222,384.7. Pagdating naman po sa programa ng kultural, yung 2025, Sinakayan Festival, tayo po ay magsasagawa ng sumusunod na programa. Ito po, kung nakarang taon ay itong araw po natin pinanap ang ating Sinakayan Festival. Pero ngunit, ngayong taon na ito ay gagawin na po natin ng mga araw. Bakit po? Yung dalawang araw po na magiging programa ay ipinago po sa mga premyo ng mga lalahok sa Sinakayan. Pinasa po natin ang premyo lahat ng lalahok sa Sinakayan Festival at sa Binibining Pulong Santa Cruz. At siyempre, sa ating pong mismong bakery, hindi ko mapapaulit ang Pulong Santa Cruz pagdating sa artista. Diba? Mas maganda ang ating pong programa ngayong artistahan. Siyempre, sa ating na opening ng liga ng DSK sa April 13, meron din tayo mga bisita ng mga basketball player at volleyball player. Ayaw ko lang mamitin kung sino. Malin natin si Brownlee o si Scotty Thompson. At bilang nagtama po sa mga nagsagawa, hindi ka pagkalawan sa Pilipino, kung saan mo namin po ay hindi mo makapagpasa
2024 na may titulong Kautosang Barangay na pinagtibay ang pagpapatubad ng paglalagay ng basuran sa bawat tindahan na nasasakupan ng Barangay Puno sa Cruz, Lungsod ng Santa Rosa, Laguna. Palakpakan po natin. Si Kagawad Jojo Biliman po ang aking kumada bilang common person sa pagpapaayos ng kalsada katulad na binanggit na kanina sa Sitio Barangay Bato. Nakasimulan po humihiling na ng Sangguniang Barangay sa ating pinamamahalang mayor na Lungsod, Arlene D. Arcillas. Ang ating usap niya ay sumulat na po sa ating pinamamahalang mayor upang sukatin ang daan papunta sa buwan ng Barangay Bato papunta sa dulo sa Midway. Para po alamin kung sino-sino po ang may-ari ng mga lupa at kausapin ang may-ari ng mga lupa para bilhin na po ng ating local government ang may mga may-ari ng lupa nang sa ganon, masiniraduhan na po natin ang kalsada at daan ng ulan ng bato. At bago naman po lumakaw sa programa para doon sa committee na pinanangasiwaan ni Kagawad Glenn Barabio, hayaan mo na po akong batiin po lahat ng kababaihan sa ating barangay. Mag-iisang maligaya at pusong buwan ng kababaihan sa inyong lahat. Sama-sama po natin isulong ang babae sa lahat ng sektor at ang bukas sa bagong Pilipinas. Ang ating pong pinamahal na kapitanan ay magdaraos po ng isang pumalakihang sumba. Bilang pong pagkinon o pagkilala sa Women's Month. Women's Month. Abangan niyo po yung announcement ng aking may bahay. Ano? Hindi na surprise. At para naman po sa programa ko doon sa kababaihan, bata, relasyon ng pamilya, pagkakantay-pantay ng masarihan, mga panunuan ng barangay, kayo po ay patuloy pa rin po sinasagawa ng susunod. Number 1, patuloy na tinitiyak ng ating pamilya barangay na maayos, accessible, ang pasilidad ng magsisilbing front service provider sa mga biktima at survivors ng anumang uri ng mga abuso. Sa kalahatan taon, hanggang Pebrero ng sumunod taon, tayo po ay nakapagtala ng siyam na kaso ng karahasan sa kababaihan, samantalang 10 kaso naman ang karahasan sa mga bata. At ang lahat ng ito ay nabigyan ng trabaho ng aksyon